Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Mahirap magbagong buhay, pero nagawa ito ng komedyanteng si Berwin Mayley. Nawala sa tamang landas, nalulung noon sa iligal na droga. Pero ngayon, nagbago na ang kanyang buhay. Nakanam! Posibleng imposible ni Berwin Mayley. Hindi naman tayo nag-uumpisa Indian mango kaya Indian yun Yeah. Nung medyo nagkaedad na ako at nalulung na rin ako sa bisyo, mami ko yung kasama ko. What was the biggest challenge in your marriage? Pinapili ko siya, hindi siya makasagot. Kung may cellphone video nun, Karen, ang dami naming video scandal. Hindi mo naisip, Lord, ba't naman ganito? Naisip ko yung Karen, bakit mo pinapayagan to? Hello, Berwin. Oh, so nice to have you here. Sa lahat po ng... Sa lahat po ng dinaanan namin, O Diyos. Yes, Lord Jesus. Marami po makakilala sa inyo, O Diyos. Gamitin niyo po ang video nito, Panginoon. Yes, Lord. Berwin Mayley, ano ang trabaho mo ngayon? Nagsimula ka komedyante. So ngayon, I'm with Derek Kais and Maricel Soriano with Net25. Sports marketing also. I'm promoting, I'm creating content for every product. Ganun lang, usually ganun. I'm endorsing like this and then I have small contract. Balikan natin ang nakaraan mo nung bata ka. Ikwento mo ang pamilya mo. Magulo. Sobrang gulo. So 11 kami magkakapatid. Iba-iba yung nanay namin. That's father's side. 4 yung nanay namin. My dad is a professional pelotari. High alay, di ba? So mga Kastila yan. So big time pogi si daddy. Marami siya naging asawa pero hindi kasal karamihan. So 4 yon. Sa pangatlong asawa niya, isa lang ako. So yun, medyo struggle na yun. Yung pagiging fair sa magkakapatid sa family, yung iba 3, yung iba 5, ako isa lang. Sa mami ko, ang mami ko nagkaroon naman 3 asawa. So meron din ako mga kapatid doon, 4. Yung life ko, hindi siya parang basketball na dinidribble. Hindi, para siyang tennis. Punta siya doon, punta ako doon, punta ako doon. Punta ako sa kaibigan ko, punta ako kay Jan, punta ako doon, punta ako doon. So, ganun siya. So, kung saan-saan ako binabato ng mundo. I always cry kasi feeling ko, dahil bata pa kami, kulitan pa yan eh. So, I feel bully. Nabubuli ako ng mga kapatid ko. Yun yung feeling ko lang. Kasi bata ka eh. And then there was a point na kinidnap ako ng mami ko. So I think for 2-3 years, hindi alam ng daddy ko kung nasan ako. Nalulungkot ako sa daddy ko. Ginawa ng mami ko, kinuha lahat ng documents ko sa school. Nag-meet kami sa isang lugar. Inuwi niya ako sa kanya, sa place niya. Nawala ako. Pinaganap ako ng daddy ko. In-announce ako. After 2 years, if I'm not mistaken, natagpuan ako sa Navotas. So, nag-aaral ako dun sa public school. Yun, mahirap yun. Mahirap yun sa lahat. But, since ako yung isang lalaki lang sa mami ko, so uniko iyo ako. So, sobrang na-spoil naman ako ng mami ko. Sa sobrang pagka-spoil niya sa akin, nung medyo nagkaedad na ako at nalulung na rin ako sa bisyo, mami ko yung kasama ko. Mami ko yung kasama ko. Ibig mo sabihin, nagshabu ka kasama ang nanay mo? Yes, yes. How did that happen? One time, nabalitaan ko from a friend, merong source na magandang na mapagkuhanan ng shabu. So, punta kami doon, madaling araw, and then nagulat ako. Mami ko yung sa loob. So, sabi ko, ka na. So, sobrang close namin na parang barkada kami ever since, dahil spoiled ako sa kanya eh. So, nagyakapan lang kami doon, and then, nag-jam kami. And then, bumili kami doon, and then binigyan niya ako ng extra money from the income, and then, naging close pa rin kami ng mami ko doon sa panahon na yun. Hanggang sa dumating yung point na awang-awa yung mami ko sa akin. Kasi hindi ko na mapigilan. Yung pagiging paranoid, na meron nakasilip sa bubong, na paglabas ko sa labas ng pinto, may nakaabang na pulis. Ang tagal-tagal, 3 hours, 6 hours, yun lang nasa isip mo. Hindi mo makwento sa nanay mo.
Can you imagine? Hindi ka makatulog kasi praning ka na sa buhay. And then after nun, sinabi ko na sa mami ko. Umiyak ako sa kanya, Mami, sabi ko, eto na yung nangyayari sa atin. Sabi ko, eto na yung huli na tayo, tama na. Labas na tayo, suko na tayo. So sobrang gano'n yung pakiramdam ko. Then yun, umiyak ang mami ko sa akin. Sabi niya, Erwin, that's my real name. Win, huwag ka na dito. Alis ka na. Hindi mo na kaya. Pahinga ka na. Ako na lang muna to. Pagka okay ka na, makatulog ka na, makakain ka na, you go back to your dad. You go back to your friends. Ang nangyari, drugs, sugal, pambababae, lahat yun sama-sama. Yes, sama-sama. Lalo na nung nag-artista ako. Lalo na nung nagkapera ako. Gaano katagal ka noon na nagda-drugs? Kung hindi ako nagkakamali, mga 3 years, mga ganyan lang. Hindi kagaya nung iba na naging lifestyle ito. Nagkaroon ka ng pera, Yeah. mas matindi ang temptation. Actually, hindi na siya temptation eh. Kasi yung temptation, nahihirapan ka pa eh. Nate-tempt ka pa. Ayaw mo pang gawin, nagdadalawang isip ka pa. Actually, bira na ako nung mag-drugs. Nung nag-artista ako, bira na. So, it's all inom. Kung may cellphone video nun, Karen, ang dami naming video scandal. Naging Christian ako 1993 eh. Ba't ka nagbago? I think after 20 years na eh. Mas marami yung naging project ko. And then after nun, nakaka-sense na ako ng hanggang saan ba ako? Kasi 20 years na ako sa industry. And then my dad was suffering with emphysema. So pinakita sa akin ni God na, hey, lahat may hangganan. Saan ka? Si Lord nagpakita sa akin nun. Saan ka? So doon ako nag-isip. Sabi ko, ayoko na nga. Kinausap ko yung wife ko. Exercise tayo. Bawas na tayo na inom. That time, bawas pa. Hindi pa fully surrendered. Bawas tayo inom. Bawas na tayo yosi. Ayoko na. Healthy lifestyle tayo. That's the start. Namatay daddy ko 2018. 2008 pala. Okay. 2008. Okay. Yeah. Unti-unti siyang di makahinga because of smoking. That's the turning point. Nag-running ako. Nag-organize ako ng mga running events. Marathon, sports events. Marami. Basketball. So kumita ako ulit doon. Naubos ulit yun. Mismanage ulit. So meron kaming bahay na malaki na invest. Ayaw namin ibenta yun. So baon na kami sa credit card, tumatawag lahat ng bangko, tinataguan ko nung una hanggang sa pinapakiusapan ko na hinaharap ko na. Nagsiserve ako sa church and then tumakbo ang konsehal, talo ko, so wala na akong income talaga. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi namin mag-give up yung umiiyak kami mag-asawa. Ang laki ng bahay namin pero walang laman. Monoblock lang yung upuan, ganun lang. As in, sagad kami. Hanggang sa one time, iyak kami mag-asawa, surrender na natin to, tanggapin mo na. Sige, benta namin. Benta, tingin, wala. God's perfect timing, nabili. You know what? After mabili, binayaran namin lahat ng utang namin. Hindi namin tinago yung pera. Magkano? Magkano ang utang? Siguro mga 2.2. Oo. Let go of everything, surrender kay God, bayad ng utang. Pagbenta namin nun, after a month or 2, nag-COVID. Nag-lockdown. So, can you just imagine, kung hindi namin nilet go yun, at hindi namin binenta yun, nag-COVID, wala kami makukuha doon kahit magkano. Kukunin ng bangko yun at walang bibili. It's undescribable kung gaano kagaling and amazing si God when you start surrendering everything. Di ba sinabi in the book of Proverbs chapter 3, if I may share? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, Karen. In all your ways, you submit to Him and He will make your path straight. Hanggang sa ngayon, wala akong pera, wala akong sariling bahay, wala akong kotseng maganda, but I only have God. And yun lang, kumpleto na. But Jerwin, binigay ng Panginoon para turuan pa rin kami. Hindi para pasaganahin. Hindi lahat ng binibigay ng Diyos ay sagana lang para sa'yo. You speak in worship service. Saan nanggagaling yung nararamdaman mo sa buhay mo? Siguro, mahirap maintindihan, Karen, eh. Pero, pinayagan ni Lord lahat, eh. It's all the pains, challenges, trials, problems, obstacles. Pinayagan niya, eh. So, masakit lahat yun. Pero ang finish line, you have to share that story that you accomplish. That you accomplish. And you will cross the finish line. With the Lord. Nabubuhay pa ako ngayon. Dahil, I just want to share His story, Lord. His story. It's not mine anymore. I'm done. I'm done. Lahat tayo matatapos. So,
This is more than second chance. Ang nanay mo, paano niya nakilala si Lord? Nagulat ako, kita kami, uy, umaattend na rin ako kasi ini-invite ko rin siya before eh. Nag-grow na rin siya, nakakilala siya ng small community church. Talagang transformation. And that's only by the power of Holy Spirit. You cannot do that on your own. My wife and I, ang dami namin naging problem. Anong taon ba kayo nag-asawa? Nanligaw ako sa kanya, tagal ko siya niligawan. Siguro mga isang buwan. Isang buwan. Paano naman yan? Isang buwan, di. Lagi niya sinasabi yun, sabi niya, isang buwan yan, pero taon din yan. Kasi 1998 kami, ng January eh. Yun ang namin, anniversary namin, nung naging kami. Pero niligawan ko siya December 1997. 2004, kinasal kami. What was the biggest challenge in your marriage? Wow! Nung gitna, nung nagsiserve ako, everything is okay. Everything is doing well. We have the peace of mind, the joy, the contentment. Lahat okay. So, yung asawa ko, nakakilala ng isang lalaki. So, I was praying then, praying. So sabi ko, Lord, tulungan mo ako dito. And I just praise God with my mentor, my D-group leader, Pastor Danny or Kiko. Sabi ko sa kanya, Pastor, may problema. Can you pray for me? Sabi ko, hindi ko kaya to. So usap kami. Sabi ko, Mami, aminin mo sa akin. Very close ka na dyan. Sabi niya, wala. It lasted like 8 months, over 1 year. Hanggang sa point na pinapili ko siya, di siya makasagot. So that was very, very devastating, hurting, lahat. Punta ako kay Pastor Danny. I know it's very, very hard, sabi niya sa akin. But always remember, sabi niya, lagi mo sasabihin sa'yo, if you feel this attack or anger sa asawa mo, you always choose to forgive and love your wife. Di ko siya sinukuan. One time, gumagawa ko ng Sunday message. Pumasok siya sa office ko. Nag-kiss siya. So, sobrang tinamaan na siya doon. Sakay siya ng Grab. Punta siya doon. Imimit niya yung guy. Doon sa Grab, doon sa sasakyan, may nakita siyang gospel truck. Talks about repentance and best decision of your life. Nag-struck sa kanya yung message na yun. Alam mo, nag-breakdown siya. It's only miracle, Karen. Sabi ko sa'yo, hindi ko siya inaway, hindi ko siya ginantihan, hindi ko siya sinaktan, for whatever. I just prayed for her. Umamin siya sa akin. Humingi siya na sorry. Hindi niya na inulit yun, ever. Pero paano mo siya napatawad? Makasalanan din ako. Ako naman, hindi lang naman ako nahuli ng todo eh. Hindi lang naman ako nabulgar eh. Pero ang dami kong kasalanan. The sad thing is, nagbibilangan kasi tayo ng mali eh. That's not the right perspective. The right perspective is aminin mo na mahina ka rin. And then tignan mo kung paano ka bine-bless ni God hanggang sa puntong ito. I think yun lang. Again, madali sabihin. But it's a process. Inamin niya sa akin yun, hindi pa rin kami naging okay. Kasi, may marka yan eh. I remember the name. I remember the places. Diba? It's normal eh. Maaalala mo yun eh. Ayan yung restaurant na pinuntahan niyo ha. Andiyan kayo dati ha. So, doon puputok ka. It's normal. In your anger, do not sin. Isa sa mga challenges mo rin ay nagsimula ka ng negosyo. Yeah. Pero hindi ito nagtagal. Yeah. During pandemic, okay yung alfresco setup eh. Pero after niya nang sabihin na it's opening malls, pandemic is done, nawala ng tao dun sa area. So we need to let go. Marami nagsabi sa akin, let's partner. I'm sorry, I cannot. I think time is up. Time's up for me. The business is okay na yan. Nagsara, ayoko ng palakihan. Hindi mo naisip, Lord, ba't naman ganito? Ba't ako hirap pa, Lord? Naisip ko yung Karen. Wala ka ibang babalikan. Kundi promise ni Lord na may isip mo yan. Tao ka eh. Magre-reklamo ka, iiyak ka. Bakit mo pinapayagan to? His desire, our Father in heaven, He desires what's best for you. So hindi mo man gusto yung mangyari ngayon, bukas at sa susunod, sa dulo niyan maganda. Walang talo kay God. Walang talo. Grabe ang faith mo. How would you describe yung sitwasyon mo ngayon? Well, so much of joy. Look at me right now. I'm with Miss Karen Davila. Kikita lang tayo sa studio before sa ABS. Now, I'm having interview with this beautiful studio with just,
Uminom ako ng masarap na kape. I'm still healthy. I'm enjoying the sport of triathlon. My son is doing triathlon also. They're good in school. We don't have money. We don't have money. But we have each other. Truly, we see God's hand in our lives' up and downs. He is in control, and anything under God's control is never out of control. Palagay mo, ano ang purpose ni Lord for you? To share His blessing. That's one. Yeah. What else? The gospel. Gospel is Jesus Christ. That everything will pass. Pero siya hindi. He is forever. Marami nagsasabi, kaya mo yan. Willpower lang yan. And you and I know it's not true. It's not true. They need the Lord, the Savior. Again, we all know this. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. That's famous, 3:16. But the 17, madalas, nakakalimutan or hindi natin alam. For God did not send His Son, that's Jesus Christ, to condemn you and I, or the world, but to save the world. The Lord will always provide. I always share this. Nakita mo yung mga ibon? Di ba yung mga ibon? Laging pinapakain ni Lord yan. Hindi nagkukulang si Lord dyan. Kaya wala kang makikitang ibong grasa eh. That's a joke. Wala kang makikitang ibong grasa. Namamalimos. Wala ka rin. Tao meron. You know why? Tao kasi matigas ang ulo. Kung may nanonood sa iyo ngayon na gustong magbago, anong mensahe mo sa kanya? Kahit gaano nakalayo ang nabiyahe mo sa maling direksyon, pwede ka pa rin bumalik sa tama. What is your favorite Bible verse? What is your life verse? James 1:2-3. So sabi po dyan, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Magalak ka pa rin. Maging masaya ka pa rin. Whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith will produce perseverance. Habang sinusubukan ng iyong pananampalataya, Karen, dyan ka titibay. Dyan ka haabot sa finish line. So huwag kang malungkot. Yung problema na yan eh. Yung challenge na yan. Hang on to the Lord.